Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, ihandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, ang unang bahagi ng isang linggong kwento na pinamagatang Kaibigan o Kaaway. Dito sa ating dula, Super Pipita. Oh, ikaw naman, kumpadre. Pera na naman ang inaalala mo. Magkano ba ang kailangan mo? 1,000,000? Ay, napakalaking halaga niyan. Wala akong ganyang kalaking halaga. Oo, totoo ngang isa akong negosyante. Pero mahirap kitain yan. Siguro 100,000 lang ang may papahiram ko sa'yo. O sige, pupuntahan kita sa opisina mo bago magtanghali bukas. O sige na, kumpadre. Paalala lang, huwag mo sanang isaasan lang utang sa kung kani-kanino lang. Sige. Bakit kaya tuwing may kausap ka sa telepono, segundo, pera na lang ang naririnig ko na pinag-uusapan ninyo? Pinipirahan ka na ata. Alam kasi nila na mabait ako, hermana. Talagang ang luwag mo pagdating sa pera, lalo na sa mga kaibigan mo. Pero baka mamaya niyan ay pinipirahan ka na lang, ha? Sandali lang. Maganda ang negosyo na yan, ha? Ano ka ba naman? Hindi maganda ang iniisip mo. Pamimihasa ng ganyan. May nalaman ako. Pautangin mo raw lahat ng kakilala mo. Doon, makikita kung sino ang tunay at ang kinaiinisan mo. Gusto mong dumami ang kinaiinisan ko? Ay kung magpapautang ako, ay pipiliin ko lang. Alam ko,
Yung mga marunong lang magbayad. Bakit kasi pauutangin mo yung walang pambayad? Uulitin ko. Huwag mong subukan na pasukin ang ganyang negosyo. Baka mamaya magkaroon ka pa ng maraming sakit. Katulad ng kakilala ko na sunod-sunod ang kanyang operasyon. Akala ko mamamatay na siya. Malayo na naman tayo sa pinag-uusapan natin. Naiinis ako kay Carla na asawa ni Maneng. Parang hindi niya kayang maging ilaw ng tahanan. Parang mapait na ulam na ayaw mong tikman. Hindi na nga ito masarap magluto. Ni hindi ko rin gusto ang paraan niya ng pagluluto. Oh, grabe naman sa laki ang mga mata mo, Segundo. Parang mata lang ng malaking butike. Ano ba ang dahilan ng iyong pagkagulat, ha? Mabuti at naipaalala mo. Muntikan ko nang makalimutan. Mamayang madaling araw na pala ang pagsundo natin sa bago nating katulong. Makakalibutin na matanda. Ilang taon ka pa lang. Noong bata ka raw, katulad mo yung aso natin na si Princess na iniinom yung ihi niya. Kung ano-ano ang naalala mo. Tawagan ko nga pala si Manning. Bakit hindi niya pinaalala sa akin? Ano ba naman si Tito Segundo? Para lagi niya akong hinahanap. Lagi na nga kaming magkasama eh. Hello? Mabuti at gising ka pa, Manning. Muntikan ko nang nakalimutan. Kung kararating nyo lang, Uncle, ano ba yon? Maaga ka bukas. Madaling araw ay susunduin natin yung katulong. Ano? Naku, kasi naman si Carla walang tiyaga. Wala siyang dilhensya. Tandaan mo, ha? Huwag kang maghahanap. Opo, Tito. Kailangang magpahinga muna kami ni Carla ngayong gabi. Kapag nasa kondisyon na kami, madaling araw na ay magkakape na rin kami at makapunta dyan sa inyo. Baka may nakalimutan kang dalhin, Pipita. Baka mamaya may babalikan ka pa dito. Kung may nakalimutan ako, bibili na lang ako sa lugar kung saan ako magtrabaho. Ganun lang yun. Oo nga naman. Paano kung ang cellphone mo ang naiwan? Meron na dito sa bag ko. Sinisigurado ko naman na hindi ko makalimutan ang cellphone ko, no? Sabi ko nga baka si Kulas na yan. Mabuti pa. Mabuti at nakabili si Kulas ng sasakyan niya. Tignan mo nga kahit nagtatanim ka lang o naggagardin, nakabili ng sasakyan. Yun lang, simula nung may sasakyan na siya, kung saan-saan siya inuutusan ng asawa. Kabunti ka na ako na hindi nagising, Segundo. Pwede ba yun na hindi ka magising? Ang tagal na nung huling bangungot mo. Sinabi ni Dr. Pascual na wala kang sakit sa puso. Inuumaga mo na naman ang pagiging pilosopo. Ang ibig kong sabihin, kamunti ka na akong hindi nagising ng maaga. Meron naman ako nagigising sa iyo. At kung sakali lang, kami na ni Manning ang makikipag-usap sa katulong natin. Gusto ko na ako ang makakita sa bagong katulong
at makausap ko siya kung ano ang dapat niyang gawin. Kung hindi ko magugustuhan, magsisisi ako na kumuha ng katulong. Pwede ba yun tapos na ang kontrata? Ang kailangan na lang gawin ay pumirma. Oo, Maneng. Magdahan-dahan ka magmaneho. Hindi na bali na tayo ang matagal. Hayaan mo yung katulong na maghintay. Naalala ko pala, hermana. Paano na si Carla? Hindi kaya sasama ang loob niya? Ay kahit naririnig ni Maneng, sasabihin ko pa rin ito. Kawawa naman sila na mag-asawa. Parang kasama na natin sila sa buhay natin dahil kapitbahay lang natin sila. Kung gusto niya magtuloy bilang katulong, na kay Carla na yun. Silang dalawa na ang bahala kung paano nila hahatiin yung trabaho nila. Nagulat ako nung sinabi sa akin ni Manning na pupunta sila Tito Segundo at Madam Hermana na susunduin yung bagong kasambahay. Kaya kahit masamang pakiramdam ko at tinatamad ako, mabuti at naawa sa akin yung matanda na kahit na may katulong na sila na bago ay magtutuloy pa rin ako. Pero parang tinatamad ako. Naiinis ako kay Manning. Naku, iniwanan niya ulit ako. Ang dami nang iniisip na utang. Madadagdagan pang bubuhayin. Pinag-uusapan na nga kami ng mga tsismos at tsismoso na kapitbahay. Masyado silang pakialamero. Kung inggit sila, di umutang din sila. Ikaw pala ang magiging katulong namin. Huwag kang mabait. Ano na ulit ang pangalan mo? Pipita, sir. Bagay mo ang iyong pangalan, Pipita. Hayaan mo at ako na ang bahalang makipag-usap sa kanya, Segundo. Sa totoo niyan, may kasama na talaga kami. Kahit meron ka na, magtatrabaho pa rin siya doon sa bahay. Pero dahil mas malaki ang sweldo mo at may benepisyo ka pa, ikaw ang kukuha sa mga mabibigat na trabaho. Magluto, maglinis, maglaba. Ano pa ang gagawin ni Carla? Manahimik ka, Segundo. Ako ang bahala. Kaya hindi kita tidigilan na sabihan na kumuha ng bagong katulong. Kasi hindi ko gusto ang trabaho niya. Kung patungkol po lang sa trabaho, madam, walang problema sa akin. Maganda ko kanyan. Pagdating natin sa bahay, kakausapin ko kayong dalawa at kung paano ka matutulungan ni Carla. Mabigat ang katawan niya na magtrabaho kasi parang laging buntis. Wala si Manning dito sa tabi ko. Naku, talaga naman. Manning! Madaling araw pa lang. Talagang gumising ako ng madaling araw. Nakapagpainit ka na ba ng pangkape natin? Tinatamad ka ata na magpunta ng maaga sa bahay nila Tito Segundo at Madam Hermana. Oh, bakit hindi pareho ang tawag mo sa mag-asawa? Napakasungit ng matandang yun. Kaya ikaw na lang ang pupunta doon para magluto. Idailan mo na masamang pakiramdam ko. Baka hindi na kami mag-almusal. Baka diretso nang sunduin namin ang katulong nila. Anong sabi mo? Paano na ako? Saan ako kukuha ng pambayad ko ng paluwagan at pambayad sa mga utang?
na ng hapon pero ang init-init pa rin ng araw. Buti na lang may lilim ng punong mangga na masilungan dito habang nagpapahinga. Ang dami na nitong tuyot at lukot na dahon. Parang matagal na hindi nadiligan ito. Ganito talaga. Ikaw ba yung kinuha ng mag-asawa na kasama ko? Ako nga. Ako si Pepita. Ako si Carla. Asawa ko si Maning na driver nila. Baka akala mo, binata pa. O kaya nagpakilala na wala pang asawa. Anong klaseng babae ito? Silosa talaga. Ngayon may oras ako na makakausap kayo. Sasabihin ko sa inyo kung paano ang hatian nyo sa pagtatrabaho. Trabaho ni Pipita ang magluto, maglaba, at magwalis sa loob ng bahay. Lalo na ang kwarto namin ni Segundo. Ano pa ang gagawin ko, madam? Ikaw ang maglilinis sa labas at harap ng bahay. Tulungan mo si Pipita na magluto. Ang ibig kong sabihin, maghanda ka kung ano ang lulutuin. Si Pipita ang magtitimpla. Ikaw din ang maghuhugas. Oh, ano ang masasabi mo, Pipita? Ayos lang din po, madam. Yan. Yan ang gusto ko. Masunurin ka, Pipita. Wala pa akong karapatan na magreklamo. Kasi po, katulong lang ako. Pero hindi naman masama ang loob mo. Ay, hindi po, madam. Bakit naman po sasama ang loob ko eh? Yan nga ang trabaho na pinunta ko rito. Hindi po ako marunong magtanim ng sama ng loob. Alam ko rin na mas mabibigat at mahihirap ang trabaho mo. Ay, wala yan sa akin, madam. Kaya kong gawin ang lahat. Kayang-kaya kong magtrabaho. Maganda kung ganyan. Ganyan ang gusto kong katulong. At ikaw, Carla, hindi ka ba magrereklamo? Ha? Hindi, madam. Bakit naman ako magrereklamo? Ang kunti ng trabaho ko. Pero ang hirap. Ano ka ba naman? Naku! Kung hindi pa kita tatawagan, hindi mo na ako maalala. Baka naman kasi iba ang kausap mo dyan sa telepono. Nagseselos ka pa kasi. May isip mo pa kaya yan kapag tumanda na tayo? At hindi pa naipanganak ang magiging apo natin sa tuhod? Tumigil ka nga. Bakit kasi yan ang sinasabi mo sa akin? Anong ginagawa mo? Nagkakape. At nagyuyosi. Naku, kung hindi mo matanggal yung bisyo mo, yung 3 kahan ng sigarilyo mo ang naubos mo sa isang araw, ilang semento na sana ang nabili mo. Matagal ka na sanang nakapagpatayo ng mansyon natin. Hayaan mo na lang kasi ako. Kung galingan pa natin ang manghiram, magugulat na lang ang mga kapitbahay natin. Nakapagpatayo na tayo ng mansyon. Ikaw talaga. Oh, paano na kayo dyan? Nasa loob pa lang sila ng opisina. Ay, sandali. Ayun na pala sila. Oh, sige. Ubusin ko muna ang kape ko, ha? Aray ko. Ay, nako. Napaso pang bibig ko. Ano ba yan? Ano? Hindi yata balanse ang paghati mo sa trabaho nila Pipita at Carla. Mas mabigat na trabaho ni Pipita. Mahirap kaya ang magluto, maglaba at maglinis. Segundo, para alam mo, hindi ko gusto si Carla. Hindi ko gusto ang trabaho niya. Magpasalamat nga siya at hindi ko tinanggal. Kawawa naman silang mag-asawa. Mahirap ang buhay nila. Akalain mo, 5 ang anak nila at maliliit pa.
sa pangangalabit sa akin. Naiinis ako sa'yo. Putulin ko yung daliri mo kapag di ka pa tumigil. Ikaw naman? Kalabit lang naman. Alam ko kung anong gusto mo. Ayaw ko nang magbuntis pa. Parang nagtatampo ka. Ha? Talagang nagtatampo ako. Naiinis ako kay Aling Hermana. Kaunti lang ang binigay na trabaho niya sa akin. Pero ang hirap. Ako ba naman ang pinaglinis niya sa labas? Magdamo at iba pa. At napakainit. Problema ba yun? E di agahan mong gumising para hindi ka mainitan na nagwawalis. Hindi na rin ako nakakatulog ng maayos. Pero tamang tiyaga lang. Kung uupo ka lang, saan ka kukuha ng 5,000 piso? Ayan na naman ang iniisip mo. Saan pa ako kukuha ng pambayad ko sa paluwagan? At sa iba pa na hinuhulugan ko. Ang dahilan daw ni Madam Hermana kung bakit mas marami at mas mabigat ang binigay niyang trabaho sa akin ay dahil mas malaki raw ang sahod ko at may benepisyo pa ako. Hindi raw kasi niya gusto ang trabaho ni Carla. Pero sa totoo lang, wala naman akong reklamo. Kaya kong gampanan ng trabaho kahit mag-isa ko lang. Pero naawa din ako kay Carla kung mawawalan siya ng trabaho. Marami raw kasing anak. Pero hindi naman halata dahil tahimik lang siya. Hindi siya kagaya ng iba dyan na nakikita kung maingay at pakalat-kalat lang dyan. Ay, nako, talagang napakasarap. Magaling ka palang magtimpla, Pipita. Ha? Mas magaling ka kaysa sa asawa ko. Maraming salamat, Hamaning, pero kung rinig yan ni Carla, ay sigurado ko, iba ang pagkaintindi. Wala pa si Carla. Nakahiga pa lang nung iniwan ko. Mamaya na raw siya pupunta kasi ikaw naman ang magluluto. Akala ko magkasama kayo at kasalukuyan na siyang nagwawalis sa labas. Ah, Pipita. Timplan mo pa nga ako. Kukunin ko sa labas at magkukunwaring magtitingin ng sasakyan. Idahilan ko na maninigarilyo ako. Huwag mong ilalapit ang sigarilyo mo sa makina ng sasakyan, ha? Baka mamaya lumiyab pa. Sumikat na ng araw nung nagising ako, Pipita. Mabuti at nakaalis na sila. Hindi ba ako tinanong ni Madam? Hindi naman, Carla. May ipapakiusap sana ako sa iyo, Pepita. Magpalit tayo sa ibang trabaho. Ako ang magwawali sa sala at kwarto ng mag-asawa. Ay, nakapaglinis na ako doon sa kwarto at sa halos ng amo natin. Paano na yan? Hindi kasi kita nakausap kahapon. Hindi rin ako nakapagpadala ng payong. Saglit lang ha, kausapin ko lang to. Hello? Madam? Ikaw pala? Ano? Ngayon na ba? Ay, naku. Bayaran na pala ng lending. Nakalimutan ko. Paano na yan? Ano ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, huwag ninyong palampasin ang mga kasunod na bahagi ng isang linggong kwento na pinamagatang
kaibigan o kaaway. Dito sa ating dula, Super Pipita. Isinulat para sa radyo ni Delfin Dumayas at sa direksyon Litias Rodilio Aquino. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo.